Hala, eto na. Peking witness ni Hontiveros sumulpot. Laglaga na. Kibuloy lang ang malakas. Siyempre, itong balitang ito at ang videong ito, nabibigyan natin ng reaksyon at komento, ay nagmula kay Robin Sweet News. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At siyempre, bago ang lahat, nais nating magbigay ng shoutout dito sa isa sa ating mga katunay, no? Na nagmula sa UK. Yon, shoutout from UK, Rebecca Con. Ayan, 5041. Ayan, Rebecca Con. Ayan, shoutout po, Ma'am Rebecca from United Kingdom. Wow! Palakpakan natin ang mga kababayan natin sa OFW sa United Kingdom. Naway kayo'y maging ligtas dyan. At sana, ma'am, kung may chocolate, pag uwi, baka meron naman tayo dyan. Ayun. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kitang-kita nga daw si alias Jackson na testigo ni Senator Risa Hontiveros na nagsasabing inapi daw siya at inabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Kitang-kita nyo naman, heto siya, masayang-masaya, nakapaglalaro pa ng golf sa Kingdom Nation Private Golf Course. Ayan na, inapi yan ha, pero nag-golf pa. Tumuturo pa ng gano'n, no? Hey, there's a moon! No! It's a vulkan, no? It's a bundok. Bah! Ano yan? May inapi bang ganyan? Nakuha pang mag-golf? Hindi, baka siguro nakakapag-golf siya. Tulog si Pastor. Oh. Ganon, pwede sabihin na, hindi, nakapag-golf po ako niya, sinubukan ko lang mag-golf. Kasi tulog naman si Pastor, pero paggising po, hindi po kami nag-golf, bawal. Yan naman ng mga netizens, pinagdudahan na totoong testigo itong si alias Jackson at nagsilabasa na ang iba't ibang false witness ni Senator Risa Hontiveros. Puro mga nakamaskara. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang senadora na ito dahil tila nga peke daw ang kanyang ipinipresentang mga testigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy at iisa lang naman daw ang kanyang hangarin. Ang main goal o target, ang idamay na dito ang pangalan ng mga Duterte. Ayan ang sinasabi upang ko. tuluyan na daw silang masira. Ayun. Pero may kasabihan nga, lalabas at lalabas ang katotohanan. Mas matagal pa ako sa kingdom kay Edward Masayon na nag-alias pero hindi pa ako nakahawak ng pamalo ng golf, lampas na akong 30 years pero wala akong nakitang inabuso. Ito yung witness ni Risa Hontiveros na nagsasabing inapi. May inapi bang ganyan kasaya? May inapi ba pag golf-golf lang sa mismong golf course ni Pastor Apollo Kibuloy? Sige. Wow! Wow! Napapawaw pa sila, no? At saka happy ang dating niya. No? Sa lahat ng inaapi, sa lahat ng inaalila, sa lahat ng biktima, siya lang yung pinakamasaya. Yes. Dito nyo makikita mga lords na hindi dapat pagkatiwalaan yang si Risa Hontiveros, lalo na sa kanyang mga binibit-bit na witness. Panoorin natin. Lawyers of Pharmally Pharmaceutical filed complaints against Senator Risa Hontiveros and several others with cases of sedition, perjury, and offering of a false witness. The offering of a false witness. The offering of a false witness. Before the office of the Ombudsman. These after former Pharmally worker VJ Almira recanted his statements against the firm during a Senate hearing on the government's pandemic procurement. Almira claims Hontiveros bribed him. Hontiveros bribed him. Hontiveros bribed him. Bago po nila ako tulungan pa, bigyan ng financial na tulong para sa anak ko na may sakit, ay at yun po muna yung hiningi nilang mga kapalit bago po nila ako tulungan. Sabi nila gagawa daw po kami ng video, then after daw po nun, tsaka po nila ako babayaran para kasi nawalan po ako ng trabaho. Tapos, ayun po, pagkatapos po ng video, tsaka po ulit nila ako binayaran ng 10,000 na cash. 10,000 na cash.
cash. Grabe talaga sila mga Lods, no? Gagawin talaga nila lahat para masira lang ang mga Duterte. Dati na yan si Risa Hontiveros. Kunwari, magdadala ng witness. Diba, yung mga dilawan, nakailang attempt na yan sila. Lalo na si, tawag nito, sila Laila de Lima, si Trillanes, si Risa Hontiveros. Grabe talaga mga Lods, no? Nagigil talaga silang siraan ng mga Duterte. Which is, alam naman natin ang rason, di ba? Alam naman natin na ang mga Duterte hanggang ngayon, di ba, ay tinatangkilik ang kanilang leadership. At alam naman natin na ang mga Duterte ang dahilan bakit hindi makabalik-balik ang mga dilawan. Ayun nga ang matindi ron eh. No, kahit Vice President si VP Sara, no, kahit Vice President, na syempre, pangulo pa rin ng mataas, pangalawa. Syempre mataas din naman ng VP. Pero hindi pa rin makaporma ang mga dilawan. So syempre, yun nga yung sinabi dyan na ang mga dilawan talaga is napaalis ni FPRRD dito, lalo-lalo sa pamumuno. Diba? Halos wala nga nanalong dilawan nung nakarang eleksyon. Ito lang si Honti lang yung nakalusot. So ang nangyayari kasi dyan, talagang kailangan talaga nilang madawit ang mga Duterte dyan. Alam naman natin na since day one pa lang, si Honti talaga is inis na sa mga Duterte yan. Pero ang problema, no, is mali. Mali yung taktika na ginagamit nyo para mapabagsak ang mga Duterte. Hindi makukuha ang taong bayan sa ganyan. Hindi mapapaniwala ang taong bayan sa ganyan. 'Di ba? Kahit na ano ang ilabas nyo na issue o idawit ang mga Duterte sa kaso man kahit kanino, no? Ang taong bayan pa rin, nasa taong bayan pa rin kung maniniwala sila sa inyo o hindi na. Ang problema dyan, hindi sila naniniwala. Alam nyo kung bakit? Dahil may mga batik din kayo sa inyong mga sarili. Meron din kayong mga issue na hindi nyo pa nare-resolba. No? Na dapat nyong resolbahin. At alam ng mga tao na talagang may galit siya sa mga Duterte. No? Kaya kung ikaw ay may galit doon, gusto mo talaga siyang mawala sa landas mo, gagawa ka ng paraan. Kaso nga lang, yung paraan na ginamit mo is hindi uubra. At yung paraan na ginagamit mo is palpak. Hindi pinaniniwalaan yung mga testigo. Yung mga kinukwento ng testigo, sablay. 'Di ba? Nakikitang inaapi sila pero nakikita mo nagugulp. Saya-saya. Oh, 'di ba? Tsaka wala naman talagang ebidensya na inaapi sila. Dapat may pinakita sila, kinunan nila yung sarili nila. Siguro naman kung aping-api ka na nung panahon na yon, no? Kung sinasaktan ka man ni Pastor Kibuloy o may ginagawa siyang syempre hindi mo na matitis yun. Gagawa ka na ng isang matibay na ebidensya, bibidyohan mo na yon o anuman. 'Di ba? Para kung sakasakali na umalis ka sa kanya at gusto mo siyang kasuhan, is meron kang maihahain. Kasi kung kwento lang yan, napakadaling magkwento. Ako kahit sabihin ko di ba? Inapi ako ni Superman. Inapi ako ni Batman. Pinadilaan sa akin yung lupa. Maniniwala kayo. Tapos iiyak ako. Di ba ganun yun? Mahirap ang salitang testigo. Salita lang, pero wala kang ebidensya. Diba? Kailangan may ebidensya rin kasama yan. Diba? Kaya, sa totoo lang mga Lods, kumapit lang tayo kasi pa-intense ng pa-intense diba? Yung kanilang paninira, yung kanilang pagbabayad ng mga witnesses, diba? Talagang hinahawakan nila, no, ang hustisya sa kanilang mga kamay. Sobrang nakakasuka talaga. Kaya sige lang, no? Tayo naman, mga mamamayang Pilipino, ay na-oobserbahan naman talaga natin kung ano ang mga pinaggagawa ng mga dilawan. Lalo na yan ngayon, no? Si Risa Hontiveros, di ba may mga witnesses na naman siya? Grabe talaga, wala sawa sa witness, no? Sana all marami. Grabe talaga mga Lods, no? Kasi, biruin nyo, di ba, ang House of Representatives,
iinita nila si Kibuloy. Pagdating naman sa Senate, Kibuloy si pa rin. Kibuloy ulit. So parang doon na sila busy, no? Pansin nyo mga Lods, Tama. talagang yung dalawang institusyon na yun gustong i-crash down, di ba, si Kibuloy. Mapapaisip ka na lang, bakit ba yung issue ba about kay Kibuloy? Ano ba yan? National interest ba yan? Di ba? Kumbaga, ano bang epekto niyan sa amin? Baka daw si Kibuloy yan nakadiscover ng Pilipinas. National issue. No? Baka hindi naman kami namumblema kay Kibuloy. Ayun nga eh. Di ba? Parang hindi naman kami apektado. Oo. Hindi siya general problem Tama. ng bansa na kailangan exertan talaga ng grabing effort. No. Diba kasi, for example, okay, may inabuso. May dapat na ahensya na lalapitan dyan. Oo. Kung may inabuso talaga si Kibuloy, di ba? Oo. Pumunta sa karapat-dapat na agency at doon kayo mag-report. Oo. May pagmolestya, may pang-aabuso. Kaya nga kung merong inisnat yan, pwede palang pag-usapan sa Senado yan. O kaya may inakyat yung bahay, pwede palang pag-usapan sa Senado yan. Ganon, di ba? Yung mga bagay na pwedeng pag-usapan sa korte, yung pwedeng dalin sa korte, di ba? Yung mga ganyang klaseng kaso, is dinadala pa dyan sa Senado. Eh di lahat pala ng mga kaso dito pwedeng dalin sa Senado. Di ba? Hindi naman national issue yung kay Kibuloy. Dapat ang pinag-uusapan nyo nga naman dyan is yung national issue, yung problema natin. Di ba? Kaya naiinis na sa inyo yung mga butante. Kayo, ganyan lang pinapakita nyo, di ba? Malapit na eleksyon, tapos ganyan pa pinapakita nyo. Kasi kung nagpapabango man kayo ng pangalan na, uy, kailangan lumabas na kontrabida na mga Duterte rito. No? Kailangan mapakulong ko yan, kailangan mapalabas ko yan na mali ang ginagawa ng mga Duterte, na mayroon silang ginagawang hindi maganda. Napakatagal pa yan. Di ba? Baka eleksyon na at tatakbo na kayo, hindi pa tapos yan. Alam niyo kung bakit maraming tao ang patuloy na sumusuporta sa mga Duterte at mas naniniwala sa mga Duterte kaysa sa inyo. 'Di ba? Kaya mahihirapan talaga kayong hilahin ang mga Duterte, o kahit may mai-open kayo na gustong ikaso sa mga Duterte, mahihirapan kayong papaniwalain ang mga tao. Kasi nung naging presidente si Tatay Digong, is iba ang nakita ng mga tao, hindi yung sinasabi niyong ganyan. Ipinakita ni Tatay Digong yung pagtatrabaho niya bilang presidente. At syempre, nakita din ng mga taga Davao kung ano ang ginawa ni Pangulong Duterte sa Davao. Kasi kung ganun siya kasama, ang unang-unang magiging biktima ng mga yan, ang Davao, mga Davaoeños. Pero ang mga Davaoeños hindi nawala ang pagmamahal sa mga Duterte. Kasi hindi sila natatalo ron. Hindi sila nawawala ron. Sa kanila lang umiikot ang politika ron. Dahil kapag umiikot ang politika sa iyo ron, dalawa lang yun. Kinatatakutan ka ng tao, hinaharas mo yung mga tao. O yung pangalawa, meron kang magandang nagawa sa lugar mo na hindi makalimutan ng mga tao, kaya gustong-gusto ka nilang manatili sa posisyon na yun at ayaw nilang ibigay sa iba, baka mawala. Yung pag-asikaso sa lugar na yun. Yun yun. So, yung pangalawa doon ang nakikita natin. Malaki ang naitulong ng mga Duterte sa pag-unlad ng Davao. Kaya minahal ng Davao. At hanggang sa naging presidente, kahit paano, ay mayroong naitulong si FPRRD sa mga Pilipino bago maging presidente si PBBM. Okay, may ebidensya kayo? Di ba? I-ano nyo? No, i-ano nyo sa kataas-taasang hukom, di ba? Supreme Court. Hindi yung umiikot na lang, no, ang buhay nyo kay Kibuloy. Ano ba talaga si Kibuloy? Di ba? Kasi sa totoo lang, ilang peraso lang naman ang nagrereklamo kay Kibuloy. Hindi natin alam, baka binayaran nyo pa yan. Di ba? Kasi kung talagang totoo yung mga
accusations nyo, magsisilabasan na dapat, madami na dapat yung magsisilabasan eh. Pwede na lang kung yung witness nyo ay binayaran nyo. Kasi grabe, sobrang grabe talaga, no? Yung mga priorities ng mga politiko natin ngayon, di ba? Nagsitaasan na lahat ng mga bilihin, di ba? Di na nila pinansin. Ang mga kababayan natin ay nahihirapan na dahil sa mga pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Pero eto sila, focus sila kay Kibuloy. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet News at syempre natunghayan natin si Mr. Real Talker. Ayan, masyado silang focus kay Kibuloy. Hoy, gising naman, gising. Pero si Honti lang naman ang talagang pukpok ng pukpok, no, sa kaso ni Kibuloy. Pero yung ibang mga nasa Senado naman wapak hills dyan. Kasi wala naman talagang itutulong yan sa Pilipinas. Diyos ko, hindi naman mariresolve problema ng Pinas niyan. Diba? Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.